Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Photo Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang Magandang Christmas! Okay, Merry Christmas po sa inyong lahat. December 2 na, 2023. 23 days to go. Oo nga, napakabilis ng araw ko yan. Nang bilang tayo rito, 100 days no? Oo. Ngayon, ano ba, 23 years, days na lang. Pero December na, isang buwan na lang. Madadagdagan na ako, magiging 29 years old na ako. Ayun. Gawin mo ng 30 dahil sa Bawal ang 9 sa Chinese yung mga 9 kaya tatalon ka. Yo, kamusta na ho kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan yung araw na to na December 2. Talagang napakalapit na ng Pasko. Marami nang mainit ang ulo, marami nagraras, kaya napakaraming insidente, Kuya Ruel, no? At kung masakit-sakit nga raw ang kasukasuhan nyo, 10:02 na ho ng lumalamig, umaga. di ba? Malamig, ba? Oo. Malamig Hindi na nga, kailangan minsan mag-aircon o mag-electric fan Diba? Baka yumahin kayo. Anong kailangan, Kuya Ruel? Meron dyan Tiger Balm. Oo, yan Di ba? Ayan. Oo, Lalo pag na yung nahihilo ointment ka, nila. masakit. Napakamura lang ho yan, At mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide. Yes. Yan. At dahil sa daming insidente, ba may mga road rage, Kuya Roel, may nanapak ng 2 enforcer diyan sa Taguig. Meron isa naman na nandita din sa C5 din, sa Taguig din yata to. At 'di ba, ang daming mga road rage ngayon na nangyayari ngayon. Ingat-ingat to mainit ang ulo. Ano yun? Bakit kaya mainit? Lamig naman ng panahon, Kuya Roel. Di ba? Di, sa tingin ko, kasi baka dati ganun din. Kaso wala lang social media kaya hindi masyadong na-report. Ito konting kilos mo kalat viral na kagad. Pakilala siyang pulis, suspendido siya ngayon. Kinukumpis nga yung lisensya, kinumpis ka ngayon siya yung lisensya ng LTO. Yung siya naman, at tigas-tigas ng ulo, no? Ayaw magpaawat, binalibag pa yung girlfriend niya. Ngayon, kalaboso siya. Pero wala nang ibang mas titigas pa, Kuya Ruel. Kundi sa Motoman. Ito, dito na. Wala nang intro. Matigas. Motoman. Helmet po yan. Locally made po natin yan. At talagang gawang Pinoy. 100% Kuya Ruel. Nakapagbigay pa ng jobs empleo sa mga Pilipino. At tangkilikin natin. Proudly Philippine made. Yan, tangkilikin natin ng mga gaytong gawang produkto. Na talagang, ano to Kuya Ruel baka kala nila, teka lang to ICC approved to. Ayan. Tsaka lahat ng klase may sarili silang pabrika. Saan ba ang pabrika nila, Kuya? Sa Bulacan. Sa Bulacan lang ba? Di ba sa Kalumpit? Mayora. Di sa Kalumpit Di ba? Ang dami nilang klase lahat ng klase ng klaseng helmet, mapa low-end o high-end meron sila. Tsaka meron din sila yung sa likod, yung parang
box. Ano ba tawag daw ng Ariel? Oo nga, si Ariel nagmamotor Ayun, yun. Yung mahal yun, Kuya Ruel Kaya Pero nga. sa tingin ko dito sa Motoman, napakamura lang yan. Oo, tsaka dekalidad. Di ka ayun ang humalaga, mura Quality. na, may quality pa. Hindi yung basta-basta, magsasample tayo dyan, Kuya, babasagan natin to. Oo nga eh. Mas matigas pa pala sa ulo ko to, matigas na ulo ko. Naalala ko nga yung paligsahan ng patigasan ng ulo. Yung Amerikano, yung Chinese, tsaka yung Pilipino. Ano nangyari ba ron? Sa Yung tinawag yung Chinese eh. Oh. Binumpog niya yung ulo niya doon sa bloke ng mga Tigas ang ulo nun. Oo, ng mga hollow blocks eh. Wasak yung hollow blocks. Wasak yung hollow block, Tigas ha? talaga yung ulo. Ang galing, ha? Pangalawa, yung Amerikano. Oh. Inuntog niya yung ulo niya doon sa pader eh. Wasak din. Oh. Yung pangatlo, yung Pilipino. Anong ginawa? Nakatayo lang. Ayaw? Ayo, Ah. tagas ng ulo. Ayaw Ay, sumunod. sumunod. Oo, kaya tigas. Ikaw, Kuya Ron, aga-aga, puro kakalokohan, ha? 10:05 ng umaga, tuloy tayo. Oy, ating question ngayon, Kuya Ruel, ito napakagandang hakbang ng Marcos administration, Marcos Jr. administration. Yung buksan muli yung peace process. So, yung iba, girahin na lang. Hanggang 50 years na ang CPP at PNDF, hanggang ngayon di pa ako nga mabuwag eh. Tapos sasabihin mo, gigirahin mo. Yun, maganda tong move niya na kasi ibaba yung armas, kasi usap. yun naman ang, di ba, yung isang plataforma niya. Oo. Di ba? So, Unification. kayo ba, pabor ba kayo sa sinasagawa ngayon na peace process para sa mga komunistang CPP, NP, NDF at ng Marcos administration? Bigyan nyo lang sa amin yung reaction, komento, opinion. Babasahin natin yan, babasahin na pa namin, mananalo pa kayo ng load. Ng 100 peso load. Yan. Di ba? Okay, ang poll question Pero hindi natin. kasama to. Hindi kasama. Ang poll question natin sa inyo ng Boto Tires. Oo. Ano ba ang sabi ng Boto Tires, Kuya Ruel? In pursue of tire excellence. Yan. Na may sarili rin silang pabrika dyan sa Pampanga. Tama? Hindi, warehouse yun. Warehouse sa Pampanga. Yan. Boto Tires. Lahat ng klase ng gulong, meron sila. Okay, Kuya Ruel. Ako, raming ang insidente na nangyayari. Patay na pala si Mali. Kilala mo ba si Mali, Kuya Ruel? Hindi. Yung elepante dun sa Manila Zoo, patay na. Ngayon, sino kaya papalit natin doon? Yung mga opisyal na lang na City Hall. Maraming buhaya. May buhaya naman yun, hindi na elepante. Oo. Kasi yung mga doon, pag pupunta ka raw, hindi halos para ka naman, may mga sakit Lagi tahimik Naalala Sayang ko yung nga. binayad mo ron Ganun ba? Naalala ko nga yung namin. Dati yung mga katulong namin, kasambahay namin sa bahay. Mga sila mga 13. Ganun ako kayaman 13 na mga kasambahay ko. Dami 13 to 15. Kaya ano yan? Nagbihis lahat. Ah. So, saan kayo pupunta? Sabi nung mga kasambahay ko, sir, lagi kami sa probinsya, galing kami probinsya So, lumuwas sa Manila, para naman makita namin yung Manila Zoo. Sabi? Oo. Sabi ko, Manila Zoo, magkano yung babayaran nyo? Huwag na kayong pumunta ng Manila Zoo. Magtingin-tinginan na lang kayo. Nasa Manila. Joke. Tingin na sila. Sila na magtinginan para sa Manila sila. Yung Manila Zoo, si Mali, patay na Kuya Ruel, yung elepante na napaka 43 years old na pala siya, matagal na. Nag-iisa lang siya, malungkot di ba? Kayo ba nalungkot din sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo? Malamang nalungkot dito si Ariel din, siguro. Di ba? 11 years nagtagal Kuya Ruel ng relasyon ng mga kabataan na yun. 11 years, ang tagal din no? Mabuti pa nga, sila nagtagal yung confidential pa ni Sara Duterte, 11 days lang, nagastos yung 125 billion no? 11 days? 11 days lang, nagastos 125 million. Akala ko naman, i-compare mo naman sa September 11, yung sa Word. Pero something, di ba? 11 no? There's something wrong. Tayan nyo na yan. Hindi, baka lumabas sa wedding. Marami na lang ko doon sa hiwalaya na yon ng mga kabataan. May concert doon sa Manila kagabi napadaan din tayo ron. Free. Pre-concert sa Megartilla, mga kabataan talaga, ang dami Ang dami, kumantang isang rapper doon. Puro kabataan nandun, Kuya Ruel. Ako lang yata hindi. Yun ba? So, ba't ako wala doon? wala ka. So, ang dami, yung Pasko sa Maynila na handog ni Manila Mayor Hani Lacuna at ni Kuya Vice
Usergo, Usergo. Kuya Ruel. Ayan ha. So, Kuya natuwa na. maraming kabataan. Maraming kabataan na nagpunta ron. Sana wala kang nangyaring anumang insidente, no? Napakarami. Punong-puno yung buong doon sa area ng Cartilla. Pre-concert yun, no? Mag-thank you kayo kay Mayor Hanel Lacuna. Dahil bukas pa yung lagos nila. Kuya Oo, Ruel. di ba? Kaya nag-ease ang traffic. Ang ganda ng dati, No. pag nasa Lagos Nilad ka, para kang nasa buwan. Bakit? Oo, kasi dahan-dahan ka bago ka kasi lahat talagang lubak-lubak talagang doon Ang daming crater. Dahil crater Oo. ba? Kaya gusto mong pumunta ng buwan, dumaan ka lang Lagos Nilad. Ngayon hindi, dahil ang ganda ng pagkagawa, smooth. Smooth na. Oo. Oy, binanggit mo yung buwan, di ba? Babalik daw uli ang mga... After 50 years, no? After 50 years, babalik din daw uli ang Sinasama nga ako, astronaut. pare. Sumama ka lang. Saan ka punta? To the moon. Ayun, no. So, then, 10 na po nung umaga sa mga may lakad po dyan, ha. At, ingat-ingat po at sa mga lalo na sa mga manduruko, sa mga kung pupunta kayo sa mga pasyalan o sa mga bibili kayo ng anuman, mag-ingat-ingat po ngayong araw na to. Okay, basahin na natin Kuyang Ruel ang mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Naku, Kuyang Ruel ito bagong-bago to Bagong-bago. Bagong-bago. Bago pa to sa mga nakilala mo. Maigting na pagpapatupad ng maritime law sa soberanyang sakop ng China. Inuutos ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang pag-inspeksyon sa China Coast Guard Command Office sa East China Seas Area. Sinabi ni Jinping nga palakasin ang kooperasyon at mekanismo sa pagbuwag sa mga illegal at criminal activities na sakop daw ng kanilang karagatan. Hindi batid kung ito ang reaksyon ni President Xi Jinping sa pagsama-sama ng Pilipinas, Japan, Australia at Amerika sa isang defense talk kaugnay sa regional issue sa karagatan. Kabilang sa nag-usap doon sa defense talk na yun, sina Mike Kitcher, Deputy Chief Joint Operation ng Australian Defense Forces, Major General Nobutaka Minamikawa, Defense Plans and Policy Department, J5 Japan, Self-Defense Force, si Major General J. Bargeron, Director for Strategic Planning and Policy Directorate, J5 US Indo-Pacific Command, at si Brigadier General Romel Cordoba, Assistant Deputy Chief of Staff for Plans, AJ5 ng AFP. Nagsama-sama na. Itong sagot niya, paitingin daw ang maritime law. Nako, sana naman walang ibang interpretasyon tungkol dito. Pwede naman niyang paigtingin yung sa kanilang yung sakop nila. Pero sila makialam sa sakop natin. Sakop nila doon Pati WPS. Tapos sila maghihigpit dito sa atin to. Okay. Retaliation. Ito ang umunong ginagawa ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado sa pag-imbestiga na umunay link ng kabataang party list na si Rep. Raul Manuel sa mga komunista. Makarang isulong ng mga ito ang resolusyon para makapasok sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa makabayang block, ginagamit ni Bato ang platform sa Senado at immunity nito sa pag-red tag sa mga kongresistang nagsusulong ng makatao at makatarungang aksyon sa bayan. Nauna rito, umano ang loob niya kay Senador Risa Hontiveros nang isulong rin nito ang resolusyon sa pagbabalik muli ng bansa sa ICC. Ang napayapang kabiyak ni Hontiveros ay mista ni De La Rosa sa PMA. Sumamaloob, mas sumamaloob yung mga napas lang nyo nung panahon ng drug war nyo, ng campaign. Ba't siya natatakot? Kala mo, napakatapang ni Senator Ronald De La Rosa, di ba? Pelikula nga siya, kala mo maraming talagang nasa gupa Ay, nako, Senador. Panawagan ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na suportahan ang SMNI o ang Sunshine Media Network. Pero pinagtawanan ng mga netizen. Kabi-kabi ng batikos rin ang inabot ni Attorney Roque nang sabihin nanganganib na naman umano ang kalayaan sa pamamahayag. Gayong nung pinasara ang ABS-CBN, inayudahan pa nito ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rudy Duterte. Samantalang tuloy ang investigasyon ng House of Representatives kaugnay sa pagpapakalat ng fake news ng isa sa mga kanilang host na si Ka Eric
na nagsabing 1.8 billion umano ang ginastos ng ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga foreign trips. Tapos bandang uli, wrong intel daw, tapos nagturo naman, senador. Baka ikaw ay turo nito, Senador Ronald De La Rosa. Kaya nga, dapat tayo, medyo maingat tayo sa mga balita. Ito si Eric. I-verify mo muna kasi mahirap mag-fake news eh. Kasi ang integridad ng isang tao masisira dahil sa ganun. At saka nag-create siya ng public opinion eh. Tapos di yung mga previous mo palang yun, hindi pala totoo yun kung kailang wala nagreklamo. Yung mga pinagsasabi niya noon na si ganito, si ganyan. Oo. Nako, kay Eric. Samantalang umaabot sa 12.9 million na backlog sa plaka ng motorsiklo sa bansa. Ito ang nabuko sa pagdinig sa Senado mula sa Land Transportation Office o LTO. Ayon mismo sa LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, posibleng abutin ng 2.5 taon ng ahensya para ganap na matugunan ang backlog. Sinabi naman ni Senador J.B. Ejercito na sa halip na pagsusulong ng double plates ay dapat unahin ng LTO ang pagbibigay ng kahit isang plate o plaka sa motorsiklo. 12.9 pa lang kulang plaka. Magagamit yun sa mga crimes kasi hindi na kayo distro. Pero kaya supplyan ng motoman ng 12.9 million. Ay, kaya ng motoman. 12.9 million pieces. Oh, kaya. Kaya pala. Dahil may sarili silang pabrika. Pero 5 years. Ha? Joke lang. Sa tingin ko, may pabrika eh. Kaya May siguro. pabrika, yes, Kaya siguro yan, Kuya Ruel. Oo nga. Tuloy na muli ang reclamation sa Pasay City. Ito ay matapos umanong nag-comply ang dalawang malalaking kumpanya sa inihinging requirements ng DNR. Ayon yan kay Secretary Tony Yulo Loizaga. Inireport naman ng Philippine Reclamation Authority na ang dalawang proyektong ito ay ang 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation Project at ang 360-hectare Pasay Reclamation Project. Noong August 11, inutos ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng reclamation sa bansa habang inaalam ang tunay na operasyon nito. Dahil sabi nga, galing sa China raw, diba? Yung mga gamit, yung mga pinantatakbak dyan. Ayan. Kamusta na kaya sa PRA Chairman, Attorney Alex Lopez? Update mo naman kami rito sa dalawang reclamation na natuloy. Hindi kaya sinabi ni Presidente, tigil na. Pwede pa rin i-continue, gano'n? Nag-comply daw sabi. Tingnan natin, di ba? Okay. Samantalang kinatigan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pagsipa sa serbisyo kay Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na nasangkot sa gun toting at pagpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City. Pinaboran ng DILG ang naunang desisyon ng PLEB at National Police Commission o NAPOLCOM na nagpapataw ng dismissal sa service kay Abong dahil sa kasong grave misconduct, grave neglect of duty, and conduct unbecoming a police officer. Nauna nang kinasangkutang kaso ni Abong ang pag-hit and run sa isang tricycle driver sa Anona Street, Quezon City noong August 6, 2022. Sa ulat, nakalabas ng piitan ngayong si Abong dahil sa pagpiyansa ng 177,000 para sa bagong kasong isinampa sa kanya gaya ng illegal discharge of firearms, maltreatment, direct assault upon an agent of person in authority, and violation of the Omnibus Election Code. Sayang to, Kuya Ruel, no? Si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong, no? Bakit? Abogado rin pala to, lawyer din to, Tapos, kaya nga siya nasa legal. No? Dati, mga pupunta ron yung humingi na legal. Ngayon, ng legal advice. Ngayon, siya ngayon naharap doon sa legal Kaya advice. nga, walang kahitan ng maganda ang init ng ulo. Nasa bar So, nagpaputok na bar. May Baka nalasing, di ba? Oo nga Siguro dahil doon sa kasi siya yung yung kung naalala mo ng 2022, yung siya yung allegedly na nakasagasa doon sa tricycle. Tapos sinabi niya, hindi raw siya yung driver niya. Bandang uli, tinanggi ng driver na siya yun kasi ayaw niya si makulong siya pala kaya nga in-uphold ng pleb yung kaso laban sa kanya na dahil grave abuse yun. Grave misconduct at grave neglect of duty ang becoming a police officer yung ginawa niya. Kaya talagang for dismissal yung ganung klaseng case.
Oy, good morning nga pala. Oy, Juan Miguel, happy birthday sa aking pamangkin na si Juan Miguel Carlos. Yan, dyan sa Pandi, Bulacan. Happy birthday, Juan Miguel. Wala artist ang dating Oo nga eh. Si John Reyes din, nakikinig pala. Magandang umaga, John. Siyempre kay Ferdinand Agabaw, kahit hindi namin maintindihan ng yung tanong, at saka si San Gabriel, good morning. Okay. Sabi nga Bukas ni na nga. JC Sonny Fernandez Nga. Ang gaganda ng helmet. Ang Ang gaganda ganda. talaga. Bukas na pala, ito binanggitan nga natin, bukas ang Lagos ng Liad, o ang underpass sa tapat ng Manila City Hall. Matapos ng ang 6 na buwan pagkakitaan, rehabilitation pala. Muling binuksan na sa trapiko na turang Lagusan na patungo sa South Area o Baclaran. 50 million ang nilaan ng city government sa proyekto habang 25 million naman sa DPWH ang ginastos. Sa mahigit 235 linear meter na underpass. So wala nang sakit ng ulo mga motorista ron sa area na kasi dumada sa Burgos eh. Dahil mas mayaman pala city government. Kasi Kasi 50 million. national 25 lang no? 25 lang good job, ang galing mga mayora. Diba? Mayora Isang nila magaling kuna. talaga si Mayora. Mayora, okay. Samantalang huli ang isang tricycle driver na naunang nakilala na ng scam sa isang Australian blogger matapos mahuli na nagmamanayong walang lisensya. Base sa salaysay ng traffic enforcer sa pulisya, unang sinita ang lalaki dahil sa pagbabaliwala nito ng traffic lights sa Ermita, Manila. Nitong Miyerkules ng hapon, base sa video, naglalakad ang dayuhang patungo sa isang mall sa Ermita nang lapitan siya ng tricycle driver. Tinanong niya kung magkano ang pamasahe hanggang mall at sinabi naman nito na 50 pesos lang, subalit nang pababa na ang biktima ay siningil ng 550. Pinost ng Australian National ang video sa social media na umanin at iba't ibang reaksyon at simpatya sa dayuhan. Modus din talaga no? 50 pagbaba mo, iba. Oo. Ang modus pala nito, may sumakay pang dalawa kasabwat niya, tapos kunyari nasiraan, tapos pagdating doon sa mismong destinasyon, iba na raw kasi nasiraan, ang dami raw binigyan na nga 100 Ayaw pa rin. Bali yung dalawang kasabwat, sabi, bayaran mo na, 500 talaga. Dapat yung mga ganun, kung ako yun, hindi na siya, bawal na siya, kumbaga sa yung bawal ka na nakita. Bawal na siya pumasada, gano'n. Sa mga tao, di ba, pagka meron kang... persona ng grata. Dapat ganun. Talaga, ganun ba? kasi, abuse pang-aabuso, tsaka Kasi pangloloko yan. pinos pa ng Australian vlogger to, edi sira tayo sa imahe. Kasi di ba, O, sa halagang 550 lang. Pilipino, di ba, manloloko. tama. Kaya sa integrity natin. Daming modus yan, lalo din sa Pangalawa area. na to naalala mo doon sa Binondo Church. Oo. Di ba, yung isang Lapit ako, Kuya Ruel, parang Hindi, pagtawid. Sinabi nga ng foreigner Alam ko naman tatawid lang ako Pero naawa siya doon sa tricycle driver. Kaya sumakay siya. Sumakay siya. Para iikot lang siya. Tapos 550 rin siningil. Walang yan. Oo. Na-experience ko yan dati. Yan? Sumakay ako sa Santa Cruz. Pagdating ko doon, sabi 50 pesos. Okay. Tatlo kami, 50 pesos. Ah. Di sumakay kami. Nung bababa na kami, 150. Kasi daw tatlo kami. Ibig sabihin, 50 pesos isa. So, kailangan siguro, ng mga city government o local unit. Okay. Kailangan yan, tawag dito? I-regulate. Regulate. O kaya magbigay na ng matrix ng katulad ng mga e-try ko yung 20 lang talaga ang kaso may bago nga mga panukala si Konsyal Bong Pardo na magawin ng taasan yung yung matrix. Pero 'di ba, yun na siya standard na siya na 20 lang. Pesos, kahit saan kang kunyari kung Pedro Hill ka papuntang Divisoria 50 lang. 20 lang. 20. Ganoon. Dapat ganoon. Bigyan ng parang matrix o talagang standard lang na babayaran ng isang Kung doon sa ruta, ikot na ikot. Basta pag sumakay ka, di ba? Parang shuttle lang Oo. dating. Oo. Kung gusto mag-experience ng foreigner na umikot, di sakay siya, pag ikot, di ba? 20 pesos sa ikot siya. Tsaka bakit ang ng mga tricycle driver, hindi ako napapansin ko rin, no? Naghihintay sila ng pasero, naghihintay sila ng makabingwit ng jackpot. Jackpot. Na malaki, oo. Ayaw niya naman, naka-istorbo sa kalsada. Kung nakaikot na sila, tapos babalik ulit sila, may sumakay ulit, di ba? Kita sila Ano kung marami mo yan. Diyan sa may UN, Pedro Hill, diyan sa may Aroseros, ang tatas kong maningil ng mga... Dapat yan na asikusuhin mo Maganda sa Makati, walang ganun Wala yata kasing ganun kasi may mga kulay, di ba? Oo. So, dapat yun ang asikasuhin, hindi yung paglalagay ng mga terminal
kundi yung pamasahe. Tama sa'yo. Kasi pagka talagang gumagalaw yan, talagang masaservisyon yung mga tao. Naka ano ka lang doon, nasa kalsada ka, nakahilata, naghihintay ka ng kontrata o 500. Di ba? Gusto one-time millionaire. One-time millionaire. O ito, naku, nalungkot ka rin ba, Kuya Roel? Libo-libo pa lang pa sa nalungkot sa nang mabaltaan nila na hiwalay na magkasintahan ng si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Lalong bumuhos raw ang kalungkutan nang kumpirmahin ng dalawang sikat na aktor sa kanilang social media account na hiwalay na nga sila matapos ang 11 years. Bilang BF of GF, off-cam at on-cam, maayos naman ang paghihiwalay ng dalawang aktor na sinubukan pa umano nilang ayusin, ngunit hindi na umano talaga uubra. So, wala talagang forever, Ariel, Wala, meron ba? Yeah. Okay, ang balitang ito din sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay. King Herbal Available Supreme Capsule. at Mercury Drugs. Nationwide. May babating ka ba, Kuya Roel? Oh, marami ito. Bago Sabi tayo nga mag-break. ni, ito, ayun, hindi ko pwedeng hindi basahin Oh. Medyo nakaka-offend, Ah. Good morning po, mga poging sir. Na-offend ako dyan. At kay Anyong, good morning Double R sa Radyo Bandido at Marjorie, ganyan po talaga mga tricycle driver dito sa Kamaynilaan. Pag nagtanong ka, sasagutin ka ng pabulong. Pag kunwari namali ka ng dinig. Pasigaw. Oo, pasigaw. Kaya nga, tinanong sa akin sumigaw ko daw ng pabulong, Mari. Kaya mo ba? Sumigaw ng pabulong. Oh. Tatapat mo yung boses. Hindi, bibig ganito. mo sa tenga. Di ba sabi ko, sumigaw ka ng pabulong. Oh. O di sumigaw ka, pabulong! Oy, ito, greetings kay Miss Marichelle Soliben. Ito, brand merchandising head ng Natasha. Oh, maganda dito. Nga, At sa mga masisipag na staff niya. Ngayong, siyempre pa rin ngayon. Tama, nag-member dati ang kapatid ko dyan, Natasha. Magaganda mga produkto niya, Kuya Roel, Kaya ngayon, sa dami ng mga scamming sa sa online, di ba? Dito ka na lang. Dito ka na sa Natasha. Bakit? Bakit? Pag bumili ka, legit. At Aha. saka, quality, dekalidad ang mga produkto. Natasha yan. Oo, Natasha. Paramdam sana ng Natasha ngayon December. At saka, siyempre, happy birthday sa ating kay Sir. Kay Brigadier General Andre Dizon. Hoy, happy birthday, General, ng RSBS ba? Oo. Ng retirement and benefits services. Diyan sa Camp Crame. Happy birthday po, General Andre P. Dizon. Siyempre, happy birthday din kay Kuya Pacifico Agor. At siyempre, happy birthday kay Paulette Jane from Rose Gonzales. Yan. Okay, good morning kay Lara Bob, kay Frederick Franco. Ayan, i-share nyo sa amin sana itong aming live episode ngayong December 2 po para manalo tayo ng GCash o load. Kami po ay napapakinggan nyo rin at napapanood sa Sky Cable Channel 224 sa lahat ng digital boxes, TV boxes. At sa Facebook at sa YouTube, type nyo lang DZRJ 810 AM. At sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Yan. Uy, nakanonood pala sila Helga Omboy, San Gabriel at Kenneth Lim. At sabi ni Cielo Butak, good morning po. Aba, naku, marami palang nakikinig dyan sa'yo ngayon, ako yung Ruel, Dahil siguro, kailangan nila ng iyong Christmas gift. Baka, di ba? Yung Sopetek, ba naalala ko Last year, namigay ng 5 klaseng appliances. di ba? Sopetek, sa oras na 10:28, yan ang Sopetek po, quality beyond limitation, pataas ng pataas ang kanilang sales dahil sa Hindi naman. Yan ang Sopetek, quality beyond limitation sa lahat ng gusto niyo. Pwede yung pang regalo yan ngayong Christmas party, di ba? Lahat ng klaseng appliances, meron ho sila. Meron pala kami, batch 84 ng Chiang Kai-shek College. Ano? Batch 84 yan. Ako, 84. Meron Ano kami meron? launching ng yearbook sa MOA Philplex building. Offices, yan. Okay. So, sa oras na 10:29, patuloy nyo i-share ang aming episode ngayong araw na to at magkomento para sa inyong
para sa inyong pa-prime na pamamahagi natin ngayon ng 100 pesos. Dahil tumaas na ho, kumita na ho si Kuya Roel, kaya tinasa na ho. Ayan. Lumabas na yung bonus ko eh. Ayan, nga pala sa mga nawala tuloy ako Kuya Roel dahil magpapost ko. Iniisip mo kasi yung regalo Iniisip pa lang natin. Oo. So, magandang good news rin sa mga kasama natin sa DCRJ, no? Dahil may t-shirt, di ba, Kuya Roel? Oo. Andyan ang BTS, di ba? Ayan, mamaya yun. Okay, sa ating babalik tayo Kuya Roel, ha? Wag mo kayo alis, ha? Sandali lang po. This is very, very legendary already, my God. Every Christmas we have a sale, and it's on December 2 and 3. Now, when we have a sale, we don't fool around. Alagang sale. Because the other stores will say up to 70% off on selected items. Madalas, hindi naman 70% off. Ganun. At saka yung konting-konting items, kulang pa ng sizes. Minsan, sapatos, kaliwa lang yung 70% off. Kanan yung full price. Anyway, kami tunay talaga lahat ng items. With one exception, Taylor Guitars, 10% yun all day. Isa lang exception. Okay, 10 a.m. to 1 p.m., 20% off. 1:01 p.m. to 5 p.m., 30% off. 5:01 p.m. to 9 p.m., ang haba niya, 4 hours yan. 40% off. 9:01 p.m. to mall closing, 50% off. But you have to be present there. You have to reserve your space there. Okay? That's only fair. It's on all the items. All the items yan. Walang biruan yan. That's why it became legendary. It's 2 days, December 2 and 3. Saturday and Sunday. Okay? We have 10 stores. Market, Mall of Asia, of course, Mega Mall, Fairview, SM Fairview in Novaliches, SM Dasmariñas Cavite, Glorieta 2, Makati, of course, SM North EDSA, SM Sukat, Festival Mall, Alabang, and SM Lipa City. Very, very good locations. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 180707 series of 2023. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taube Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 33 minuto makalipas ang ika-10 ang oras ay hatid po sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. Yan po ay 100% cotton. Lahat ng klaseng t-shirt, meron na rin silang colored na t-shirt. Kuya Ren, ba? T-shirt, sando, muscle sleeve. Sando, meron na meron rin. din. Sando. Muscle sleeve, meron. Bagay nga sa akin kasi muscle sleeve. Okay, thank you, Eggy Ben. BTS Blue Top Shirts. Pwede ko siya magpa-raffle. Sino? Sa Christmas, si Blue Top Shirt. Talaga? Oo. Anong para Tingnan natin kung ano yung bibigay sa atin. Sa mga listeners, pag lagi kayong mag-tune in sa Double R, lagi may mga surprises dito. Ayan. Okay, pero di ba nagkaroon kayo ng community service na nakaraan ba? Oo. Kino-congratulate ko yung mga aking kasamang kuya sa United Ilustrados Eagles Club, no? Sa aming
community service last Sunday. 500 pala, sorry, 500 ang Saan ginanap yan? sa San Juan. Near ano yan? Wilson ba yun? Yun. Sa mga, siyempre mga yan, mga... Sa bayan ni Zamora. Oo. Yan. So, namigay kami ng mga... Anong pinambigay feeding. niya? Ang dami, ang daming tao, ha? Maraming tao. Actually, parang dalawang barangay na puntahan namin. Okay, good. Galing. Congratulations sa mga kuya natin dyan. Okay. Oy, congratulations siyempre din sa aking anak, ha? Na nanalo dahil book month pala ngayon. Kanong nakaraan, book month, best costume siya. Parang Princess Ordua. At siyempre, first place din siya sa spoken poetry. Ang galing mo talaga, Algin at Sunga. Ayan, magaling talaga. Okay, congratulations baby AA. Mana sa tatay Oo. Okay, Kuya Ruel, matindi yung binanggit ni President Xi Jinping na ewan ko, meron na naglabas nito, no? Yun nga, na sinasabi niya na paigtingin daw ang maritime law doon sa soberanyang sakop ng China. Sabi nila, ang sakop daw nila, pati WPS natin, West Philippines. Yan ba? Parang binabaliktad nila. Kaya nga Dapat hindi sila, kasi wala naman nakikialam sa kanila Di ba? Pinapakialaman nila yung hindi sa kanila. So, dapat tayo ang, magpaigting ng, security ng ating sarili, ng ating karagatan. Tama. Anyway, sa ating tanong na pabor ba kayo sa peace process, basahin na nga natin itong mga reaksyon na nila Imelda. Sabi niya, hindi ako pabor. Magkakaroon daw ng problema lang sa atin. Bakit naman? Si Pia, yes, I'm in favor. Ano man ang maging result, if ever, at least nagbigay ng effort. Tama. Okay. O ang ating suking taga Kalumpit Bulacan, si Cornelio Vicente, sabi niya, pabor po kami. Both sides ay magiging tapat sa usapan. Tama. Si Evelyn, Evelyn Derupe, yes to peace negotiation. Sana lang manahig ang pagiging makatao ng both sides. Si Day Guzman, peace is always better than chaos. Tama naman, di ba? Si Frederick, yes, pabor po ako dahil lahat naman tayo ay hangad ay kapayapaan. Si Joe Felipe, yes, I'm in favor. Sino naman pong ayaw ng kapayapaan, no? Let's give peace a chance, sabi nga ni John Lennon, di ba? So, si Herman, yes na yes daw siya. Shelo, yes po, sana lang naman manaig ang kapayapaan. Si Nixon, sabi niya, pabor, base sa kwento. Ito'y binuo lamang para kalabanin ang mga nakaupo na sa posisyon. Kung sa ikabubuti ng ating masa pala ay peace talk. Better do it now. Okay, si Lara, yes, para raw sa katiwasayan. Si Rene, hindi po ako pabor. Marami silang dapat ayusin ng mga nangyayari sa ating bansa. Okay, si Marge, yes, I'm in favor. Ang dami Libeski, basta tapusin na ang gulo, patayan. Yun lang mahalaga. Si ako, ikaw, pabor po ako dyan. Sana maging successful. Tayo lahat, naghahangad ng isang maayos. Mapayapang solusyon tungkol dito sa tagal ng panahon ng mahigit 15 years ng nakikipaglaban. Itong struggle na to, armed struggle na to. Si Romel Kayabyab, opo, pabor po ako, try until you succeed. Si Beatrice, yes, in favor. Si George Bico, pabor ako. Si Cla Moseros, yes, pabor. Sana lang mapakusapan para everybody at peace. Yeah. Okay, marami. Mamaya basahin natin yung mga iba pang komento ninyo. Dahil nga kasando na sila sa isang upuan nga na ginanap sa signing peace nila, Kuya Roy, sa may Oslo. Alam mo ba saan yung Oslo? Norway yun, di ba? Oo, dati dyan ako umuwi Diyan ka bang umuwi dati? Oslo Street. May Madrid nga May Tayuman. Yun, nagkasundo nga si Antonio Lagdameo, ating special assistant to the President, at si Luis Halandoni, representing na CPP, na kasundo sila noong November 23, na i-resume ang peace talk. Ayan ang maganda. Wala namang ibang paraan kundi usapang, kundi yung makuha sa
sa usapang tayuan, upuan nyo. Tama. Sa live, sabi ni Ronald Tumbaga, load lang ang na-premium, malaking bagay na para di ma-expire yung mga load balance at SIM card. Ito, kay Joe Felipe, wow, God bless more sa lahat ng mga members ng Eagles. Okay, thank you. At December na December, pero may mga sawing puso. Sino yun? Hindi ko alam. Naapekto ka ba sa Katniel? JJB, Hindi kaya pare, ang pistok baka sabi, ang NPA daw at CPP susuko na at bibitawan ng mga armas. Ibalik lang daw yung tambalang guy and pick. Yun yung mga matunog noong dekada 70 na. Yun ang mga biruan natin, di ba? Mga biruan na magbalik lang ng tambalang guy at pip. Kasi naghiwalay nga sila guy. Pero nandiyan pa rin sila, living legend mga yan. Oo, mga magagaling yan. Talagang mga veteranong actress at actor. Okay, Kuya Ruel. At sa binanggit natin kanina ng itong sagkaba ng nangyari ba talagang nakakatawa tong sinabi ni Atty. Harry Roque, no? Na nawagan daw ng nasa balag ng alanganin na ba daw ang kalayaan sa pamamayag, bilang sa kanya bumalandra nung nilabas yung yung mga sinabi niya noong panahon ng halalan. Ano yan ba? Sabi niya, tuwang-tuwa nga dahil nga nasara yung isang network. Di ba, yun ang mas matindi, isang network ayun ang pagsikil ng kalayaan ng mamamayag. Tsaka itong balikan nga natin itong si Ka Eric, no, na binabanggit niya, no, na wrong intel. Wrong intel, hindi ka nag-verify. Ang dami naalala ko to nung binanggit din niya na nililink niya din si ang kaibigan natin, si dating Mayor Isko Moreno. No, dahil pumunta lang doon, observer lang siya nilink siya bisang communist na walang batayan. Na basta na naman i-red tag niya ng ganun-ganun lang. Tapos wala ka naman basta dadami sa Bindan, di ba? Nagawa mo na Tama sinabi nila Congressman Danilo Suarez at nila Gaston Bunting ng Parañaque. Sinabi niya, kayo nagkikreate ng opinion nagkikreate. Parang tayo, nagkikreate tayo. Nasa television tayo, Kuya Ruel, nasa radyo tayo, nasa social media tayo. Napakahalaga ng role natin. Kaya nga. Yung umahin natin. Nagkikreate tayo ng public opinion. Sila nagkikreate ka ng public opinion ng mali. So, pwedeng makasira to. Kasi kita mo si Speaker Martin Romualdez. 1.8 billion daw. Hindi naman siya gumastos ng ganun. Tapos para sa bayan, tapos sisirain mo ng ganun, di ba? Gumawa ka ng kwento, patanong lang daw, etc. Saan mo nakakuha nga yung ganun? Sana kung meron ka pinahawakan. Wala At saka masakit yung kagaya kay Speaker. Ako, pumunta ako sa ibang bansa, kahit ako ng mga investment, papasok dito, something. Tapos bigla mong bibigyan ng gano'n. Di ba? Kaya nga baka kailangan ni Ka Eric Celis, magpakulay ng buhok. Wala na rin buhok yan. Magpakulay na lang siya ng buhok ng tob, hair color. Yan, lahat ng klase. Tama-tama ngayong Pasko yan, magbagong look kayo. Di ba? Baka makahanap kayo ng bagong kaibigan. Baka hindi na maghiwalayan. Ganon. Pagkatapos doon, umorder kayo ng Omas Cake Chicken. Diba? Habang kumakain kayo, new look. Chicken. Sabi nga nila, pwede nag-offer din sila ng franchise. Sabi nila, let us help you find success in the food business. Yan. Omas Cake Chicken. Tama-tama. Tagal ko nang di nalalasahan ng Omas Cake. So, siyempre yung mga ngayon, alam mo, maraming mga, di ba? Mga pupuntahan ka mga parties, di ba? Mamaya nga, di ba? I-invite ako sa aming launching ng yearbook. Kasi ng aming batch so nito, mga saan school ba yan? Chiang Kai-shek College. Chiang Kai-shek. Si Senadora Nikki Cosetegman, galing din siya. Galing dyan. Chiang Kai-shek. Nag-ibisita. Kaya siyempre, wala akong pupunta. Pupunta ako, nakaganon ako. Kailangan kong linis ng mga kamay. Di ba? Yung kuko natin. Siyempre, yung ating, kaya merong creative. Saan ba yan? Yan, creative, pwede yung puntahan yan. Diyan kayo, opening nila.
Oh, soft opening nila nung November 17 up to now. Ang ganda ng mga ginagawa nila. So, pag pumasok ka diyan, paglabas mo, magwapo ka na. Maganda ka na, yan. Yeah. Ano na, 15 minutes na lang ho, bukas na ho sila. Dahil 11 sila magbubukas. Diba? Oo, 11 o'clock. Okay. Okay, balikan natin itong mga reaksyon na nagbigay sa atin ng opinion sa ating fanpage. Paki-like at follow nyo rin po ang aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Sabi ni Franzo, sabi niya, pabor ako kung wala nang ibang hilingin at ididemand ang CPP-NPA. Si Jobert Albay, Alboy, hindi pa raw. Si Luisa, hindi raw pabor. Okay. Si, Leramia, para sa akin na hindi na dapat. Ang kapayapaan ay ginagawa dapat lahat, partido, hindi lang ng gobyerno. Kaya nga ho, nag-alok sila ng Si Ronald, buti na hindi na niya binanggit yung Olonga po. Pabor na pabor. Jeepney. Yan. Okay, sa JR, hindi raw siya pabor, Hindi pa. Si Herbacio, di rin daw pabor. Bakit? Ayaw nyo ba ng kapayapaan? Oo. Dahil kung di nga sabi yung magawa sa tayuan, upuan nyo. Pag-upan, magkape-kape lang sila. Di ba? Ano ba ang dapat? Ganito. Yun, makakaisip ka ng magandang idea. Di ba, Kuya Ruel? Baka konti lang pala yung pinaglalaban nila. Di ba? Kaya naman ibigay ng kabila. Tama. Di ba? Ba't pa kayo mag-aaway kung pwede naman magkasundo na, di ba? Parang sinabi, united we stand, divided we fall. So, yan ba yun? pagka kanya-kanya tayo, nag-aaway-aaway tayo, hindi tayo magiging successful. Tama. Okay. Oy, good morning kay Marlon Craig, Mamaya, bisita ka ba ni Marlon Craig, Kuya Ruel? Guest co-host ka ba ni Marlon Craig? Anong oras ba yan? 12 noon to 1 p.m. To 1 p.m. So, after niyan, pupunta ka agad ka ng creative, babalik ka ulit. Oo, siyempre, dapat tawag dito. Magpa-facial ako. May facial ba sa creative? Meron Wala, ba? more on massage, foot spa, mga nails, eyebrow, eyelashes. eyelashes. Okay. Anyway. Sa oras na 10:46, napakaaga ba para sa atin na tayo umalis sa mga reaksyon ng ating mga listener at viewer sa ating live episode. Nabasa mo na ba, Kuya Ruel? Teka, ang matindi yung nagpasahan ng sauce, no? Sobrang yun yung sa may arroser. Bakit nga mga... Pag hindi ka ba nakapagpasa ng sauce mo, disqualified ka na? Pag nanalo ka, Kuya Ruel, pag natalo ka naman, kailangan mo pa rin magpasa na statement of, siya sabi mo sa statement of contribution expenditure, mga ginastos ng tsaka yung mga nakontribute sa'yo. Nakarang barangay at SK election. Kasi, di ba, ang pagkatapos ng November, pwede na, pagkatapos ng election na declare ka na. Basta 30 days after the election, mag-file ka na ng SOSE. Nakita mo doon sa Arroceros. Ang dami, no? Nakita mo na ba sa local Comelec dyan sa may Arroceros, no? Local Manila, Comelec Manila, dagsa yung mga kandidato at mga natalong kandidato. Ito, pabigat to sa mga natalong kandidato. Talo na ako, pinahirapan pa ako. Sa mga nanalo, okay lang. Total, pero requirements nilang Comelec yan, na mag-file sila. Kundi, disqualified sila o hindi na sila pwedeng makatakbo sa susunod na halalan. Pag hindi sila... mayroon ang sinabi ang Comelec na 2 beses na hindi ka nag-file. Yun, disqualified ka na. At lalo na yung mga nanalo naman yun na hindi na mag-file, pwede rin naman silang matanggal. Sa dami na matapos kaya yung araw na yun? Yun nga Kung may inaalam nga natin, kung may extension dyan sa pagpapay ng extend mo na. Total, magbabayad na. Hindi, walang babayaran Kuya Ren. Magpapay ka lang ng magpapay ka lang ng Hindi yung katulad na sinabi natin babayaran 500. Walang extension, walang bayad. Na-delay ka. Magbayad ka. Pwede rin, di ba? Ganyan ang gawin ng Comelec. Fun. Para may fun. Libre. Oo. Basta sa pagkakaparata talaga, Kuya Ren, pwede yun di ba? Ayaw mo, gusto mo, pag nagpas ka rin, magbabayad ka na. Bayad ka na, di ba? May penalty na. Di ba? Win-win situation. Ano ba tawag dyan? Convenience fee rin ba yan? Convenience fee.
convenience fee, abot mo na yung pera parang dun sa pagbabayad ng traffic violation sa Manila. Iaabot mo lang yung pera, iuhulog dun sa kiosk. Sila maghuhulog. May bayad, 35 pesos, no? Convenience fee. No? Parang sa Makati, meron din yata, Kuya Ruel. Kasi parang ano yun kasama, yung convenience fee yata kasama na yung mga Xerox, di ba? Di ba? Xerox, yung Hindi dapat di ba yun? kasama yun. Although dapat identify yun. Siguro, Binayaran mo ng penalty, may penalty pa doon sa penalty. okay. Double dead ka eh. Oy, mag-ingat kayo sa mga karne ngayong dyan sa may area ng Nabotas, may nakumpis ka na 40 million halaga ng mga frozen meat. Hindi mo alam, dumaan ba sa ano yun? Pag natanggap nyo yung mga ham nyo, saan pa ito galing? Nabotas. Nabotas warehouse ba? Yan. Ingat-ingat tayo sa kalusugan, di ba, Kuya Ruel? Oo, ngayon, ang daming sakit di ba? Paano puro process, hindi mo alam kung saan ano yung nilagay ng mga, di ba? Kaya dapat kung bibili kayo, dapat dumaan sa FDA. Hindi, yung namang sa pagkain, yung NMIS, yung National Meat Inspection Section o Board, na magdedetermine na kasi pwedeng mabulok na yan. Pag sobra bang frozen, ikaw nagluluto ka, Kuya Ruel, pag sobra bang frozen, talagang nakakasira sa kalusugan, o sa pagkain, o sa produkto mismo, sa isda o sa baboy. Hindi, siyempre may ano yan may limit din. Pagka sa mga frozen product. Pero pag tumagal kasi talagang hindi na pwedeng kainin, masisira na. Di ba? Pero kasi pagka na-frozen siya, na-extend ang ano niya lifespan niya. Parang gano'n. Yung shelf life niya na-expand. Pero iba, ayaw bumili ng frozen Kung bumili na kayo talaga sariwa, diyan kayo sa Blooming Treat. Kay Aling Becca, hanapin nyo lang sa area. Asa mo ba nagtitinda si Aling Becca? Doon. May mga seafood siya. At sariwa, lahat ng binibenta niya ni Aling Becca at ng kanyang kapatid. Yan, dyan sa may Blooming Treat area. Pero siyempre pag bibili ka, ingat ka rin, tatanggap ka ng pera mamaya. Peki ba ang pera? Meron pati pala yung bagong pati yung Igas Meron. Ang galing talaga ng mga Pilipino mayroon Basta bang galing aksidente? Paano nalaman na peki yun, Kuya? Yung eagle ata gumagalaw yung hindi masyadong fine yung pagkagawa doon sa... Pero, di ba yung papel ng na yun, poly siya, di ba? Oo. Nakalimutan ko nga tawag na poly something. Oo, pero, di ba? Pati yun, peki pala, napepeke, Talagang magaling talagang genius sa mga Pilipino pagdating doon sa ganyang sistema. Kaya yun, mag-iingat kayo. Mamaya, lalo na paggabi. Di ba? Pagbayad sa'yo, tinanggap mo, yung pala peke kasi paggabi, hindi, madilim Yung iba naman sa gabi nagbebenta ng mga meat, hindi mo makita. Hindi, meron. Nagbebenta ng meat. Hindi. Iba nga, bawal pala yung paggamit ng mga kulay pula sa ilaw. Lalagyan mo ng color. Lalagyan mo ng ano ba yung pangkulay sa parol, Kuya Ruel? Yung parang ultraviolet, di ba? Hindi, yung panggawa ng parol, yung yung pangkulay. Di ba yung mga kulay, di ba? Lalagay doon sa ilaw. Parang masama pala yun. Bawal pala yun, kaya nga. At saka... Teka mo na, binanggit mo yung 1,000 na pera na peke. Sana naman, mga kuya ko dyan sa Ermita Manila Royal Eagles Club, huwag yung peke pera ipadala nyo kay Kuya Mon Alberto. Treasurer, kasi magkakaroon ng Christmas party. Ermita Manila Royal Eagles Club sa December 10. Bagong lugar to, Kuya Ren. Napakasikat to. Hindi mo pa alam to. Yan ba? Seaside, Riverside. Sa Aroseros, napakaganda yung lugar yun. Pag nakita mo, Seaside, Riverside? Yung alam ko, alam mo lang, sa Baywalk, di ba? Yung Baywalk. Ito parang bagong Baywalk to. Doon gaganapin na Ermita Manila Royal Eagles Club Christmas party. Pwede ba mas hindi ako kasama sa grupo nyo? Pwede naman. Mas libre, gano'n? O may bayad? Pagka nanggulo ka, hulog ka lang doon sa river. Kaya pag namatay ka, tawag doon, Riverside. Riverside. Pag namatay ka sa tabi-tabi, side by side. Side by side. Anyway, ingat-ingat lang kasi dahil sa change of weather, siyempre, ngayon marami nagkakasakit. Pero hindi COVID yan kasi minsan ano lang yan Di ba, siyempre pagka taglamig, tag-init, biglang lumalamig, nagkakaroon ng mga trangkaso ang tao.
Kaya medyo mag-ingat-ingat, mag-mask kayo pag nasa labas kayo, lalo na pag maraming tao, Oo. crowded areas. May mga school na nagpapatupad ng mag-post ng pagsuot ng mask. Kasi ngayon, Kuya Ruel, kala nga, may COVID pa rin kaya hindi lang ngayon ma-distinguish na ito, COVID daw to. Pero, bakunado na yung iba. Pero, ang dami lalo na yung influencer raw, na really parang pareho-pareho pag yung sintomas ng may COVID So ingat-ingat po kayo. Hindi ako Dahil masyadong ingat ako at saka medyo maganda immune system ko kasi uminom ako ng King's Herbal Supreme Capsule. Ganun ba? 2 capsules a day. Ayun ba? Padala rin kayo dito sa studio, Ma'am Carmen, dahil baka kailangan din ng mga kasama namin dito sa Kaya DCRJ. Ma'am Carmen, padala ko kayo ng sample dito kaya para yung mga staff ng aming station hindi magkakasakit. Yan. Okay. Okay, Kuya Roy, sa ating tanong na pahig ka ba na magkaroon ng pabor ka ba sa peace process na sinasagawa ngayon na alok ng Marcos government sa CCP, NPA, NDF? Siyempre, pare, tayo basahin ko muna to kasi medyo galit Dapat kasi pinulbos na lahat yan galing kay Janet C. Sa akin naman, siyempre, di ba, wala namang lahat makakadulot ng kabutihan pag meron tayong kapayapaan. Di ba? Pag may kapayapaan, maganda yung magiging negosyo. Siyempre, ang mga tao hindi takot. Di ba? Kaya maraming benefits at saka advantages pagka mapayapa ang isang country. Di ba? So, ikaw nang bago ka sumagot, bunutin ko ni 5. Okay. Baka makalimutan natin. Okay, bumubunot sa Kuya Ruel Okay, hindi naman helmet ang ito. Hindi helmet to, 1,000. Kuya Ruel. 100. Sobra na. 5 na to, okay. Sa ating naman okay, ang unang nanalo si Imelda Chua. Imelda Chua, direct message mo kami sa aming fanpage si Mr. RMQ, si Efren C, Irene C. Irene C. Good morning, Irene C. Kulang pa nga pala na isa, Kuya Ruel. Si Jobert Aboy at ang pang-5 ay si Rex Samson. Yan. Direct message mo kami sa fanpage para sa ating GCash o load. 100 pesos po yan. Sa atin naman tama lang kasi sabi mo babangon tayong muli. Dapat mag-offer na paganda tong alok niya na magkaroon ng peace process sa mga hindi yung pulbusin. Ang tagal na ko sinasabi, pulbusin hanggang ngayon nandyan pa rin Sabihin, kung di mo makaya, daanin nyo sa usapan maganda ang peace process na para mapag-usapan lahat at magkaroon ng win-win solution sa matagal ng problema. Diyan sinasabi nyo. Kasi hindi naman yan umusbong na parang putok sa buho. May pinag-ugatan yan at saka talagang matindi pinaglalaban for the national democracy para sa pambansang kapayapaan din at demokrasya ng ating bansa, socio-political. Lahat yan, hindi basta-basta isang tabi yun. Kasi kung talagang wala nang pinaglalaban yan, ba't umabot ng 50 years yung armed struggle nila? Yan. Okay, Kuya Ruel, nako, sa oras na 10:57, meron ka pang 3 minuto para bumati ng RAS. Siyempre, binabati ko lahat ng aking kuya sa Ilustrados NCR 90 sa pamumuno ng mga aming Kuya Pres at kay Gob John Mercado. Okay, maraming salamat. Mga kuya, bayad na raw kayo ng contribution na 1,000 pesos for the Christmas party natin sa December 10. And December 10 is International Human Rights Day yan. Okay, maraming po salamat. Samahan nyo uli kami sa susunod na Sabado dahil baka may pa-premyo uli si Kuya Ruel. Malay mo, andito lang ang Motoman. Yes. Ang sabi ng Motoman, Kuya Ruel? Sabi? Ang sabi ng Motoman? Sabi niya, our motto is your safety. Ayun. Naman pala. Okay, Binis, good morning. Bye-bye. Bye. Happy weekend po. Merry Christmas. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal.
views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.